Napakaswerte po natin dahil kasama po natin ngayon ang chairman at CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Ito pong International Container Terminal Services Incorporated. Actually, ito po ay pinakamalaking port operator sa Pilipinas, pero bigatin din sa buong mundo. Naroon din po sila sa negosyo ng gaming and utilities. Wala po akong ibang tinutukoy kundi si Ginoong Enrique Razon. Sir, good morning. magandang araw po sa inyo. Opo, salamat po sa pagkakataon na to. Okay lang. Actually, nag-aalala ho ako kung magbabaon ako ng maraming English dito. Kakaunti lang po ang English ko eh. Ano ba itong interview? English, Tagalog, Taglish? Sana po Tagalog at English. Taglish, okay naman po. Taglish, okay lang. Opo. Kumusta po kayo? Okay naman, okay naman. Opo. Balita ko, galing po kayo sa isang biyahe, ano? Lagi naman ako nagbiyahe. Opo. Yung inoperate namin ng mga port sa Africa, sa Latin America. So lagi ako nasa biyahe. Opo. Hindi ko kayo napapagod sa Napapagod, pero kailangan gawin. Opo. Habang tumatanda ng konti, mas napapagod. Sa bagay, no? Ang biyahe niyo po, tama ba na kayo ay gumagamit ng sarili niyong aeroplano? Tama yun, kasi kung hindi ganon, hindi ko magagawa yung ginagawa ko. Gaano kadalas po yung biyahe niyo? Bago mag-pandemic, siguro mga halos 200 araw sa isang taon. Ay, grabe. Mas marami pa pala yung biyahe niyo. Ngayon din na ganun kadami. Ngayon po, mas... siguro mga once a month. Opo. Dati, every other week. Saan pwede? 2 beses, 3 beses sa isang buwan. Opo. Pero malala yung biyahe ko. Punta ko Brazil, Mexico, Africa, hanggang Congo, maabot tayo. Pagka po, ano po yung ginagawa niyo para, di ba, yun nga lang, kahit naka-business class ka, sabi nga nila ang sakit sa likod yan lalo kung ganun kalalayo yung biyahe niyo. Ano? Totoo yan, nasanay na lang ako. 30 years ko na ginagawa to Opo. Pero wala kayong, meron akong kilala po na kailangan niyang bumiyahe, pero takot siya sumakay sa aeroplano. Hindi siya pwede bumiyahe. Opo, pero na-overcome naman po niya yung fear niya na yon. Kayo po ba'y kumakain sa aeroplano? Oo, kumakain naman. At natutulog. Opo. Madali kayong matulog kayo? Madali ako matulog, kaya no problem. medyo advantage yun. Opo. Kapag ka nasa ordinaryong araw po, gaano kahaba ang tulog ninyo? Siguro mga 6 na oras. Sapat naman yan? Maaga ako nagigising 4:35, gising na ako. Opo. Pero late na rin kayong matulog, no? Hindi naman, mga alas 10. Depende kung may ginagawa pa. Opo. Minsan 9:30, tulog na ako. Ano po ang typical na araw sa inyo? Maraming meeting, maraming telepono, maraming Zoom. Ngayon, nauso yung Zoom. Opo. Yung pandemic, puro Zoom. Maghapon hanggang gabi, Zoom. Pero walang kawala sa inyo yung mga nautusan nyo, no? Kapag kasi pwede mag-Zoom meeting Oo nga, ganun nga. Kayo po ay hands-on sa mga... Detalyado, hands-on. Nakasanayan ko na yan Lalo na sa pier. Opo. Yung hands-on ako talaga dyan. Okay, umpisahan nga po natin yung pier. Totoo po ba yung nabasa ko na kayo po ay 17 anyos pa lang tumigil na sa pag-aaral? Ito yan, no? Bakit po? Gusto ko na magtrabaho Gusto ko na sa pier Tingin ko nun yung sa school, di ko matututunan yung trabaho sa pier Pero kumusta naging batang pier ako talaga. Opo. Kumusta po ba kayo ng estudyante kayo? Medyo magulo ang record. Ganun po. 17 years old, so ano pong, nasa kolehiyo naman po kayo na? Bagong pasok lang ako noon. Opo. Tapos umalis na ako. Hindi ba kayo napagalitan ng tatay niyo? Oo, galit na galit tatay ko. Binigyan ako ng trabaho, napakahirap. Ganun po. Ano pong binigay sa inyo trabaho? Sa bordo ng barko. Opo. Stibidor talaga. Tagal ako lambon, ganun. Opo. Tapos medyo nakapagpakita ako ng konting abilidad, kaya... So mula pa, gusto niyo pong ang edukasyon niyo kumbaga sa kalsada o sa... bata pa ako noon, ganun na Yung pong sweldo niyo, kumusta po nung total nagtrabaho na rin lang? Hindi, ang umpisa ko, minimum wage. Opo. Naalala niyo kung magkano yung sweldo niyo? Wala pa atang 500 pesos noon
Sa isang buwan eh. Opo. Pero Yung kapoy, minimum wage nung 1978 eh. 500 pesos isang buwan. Hindi ko na maalala eh. O, Opo, parang ganon. ganun. Oo. Opo. Eh, paano yun? Di may girlfriend na kayo nun? Nung panahon na yun? Wala. Ah, wala? No. Wala pa. Kailan Wala nung kayo pa. nagka-girlfriend sir? Hindi ko na maalala. 1980s. 1980s. Oo. Opo. Pero sa pier na kayo nagtatrabaho. Sa pier na oh. Paano po, ikwento nyo nga po sa amin, sir, mula dun sa pagiging estibador nyo, tapos paano kayo, gaano kahaba yung proseso na nakarating po kayo sa ganitong corporate po? Mga 10 years. Opo. Tapos nung privatize yung MICT, nung pumasok si President Cory noon, Opo. na-privatize yung MICT, nanalo kami sa... Yan ang simula ng ICTSI, Opo. 1987. Opo. Opo. So, ako na nagpapatakbo nung kasama ko tatay ko. Mm. Tapos tatay ko namatay ng 94. Mm. Ano po yung pinakatrabaho nyo noon nung nandoon pa yung tatay nyo as your guide? Ako yung bali number 2 Mm. sa kumpanya Mm. ng ICTSI. Opo. Opo. Tapos po, kung hindi wala po palang pwedeng mang-isa sa manloko sa inyo sa mga trabador dahil kabisado niyo yung... Sa pier, mahirapan sila. Pero may nagtangka ho ba? Alam mo naman ang mga tao sa pier eh. Lalo na nung araw. Ngayon, professionalized na, mechanized na. Opo. Ngayon, parang normal, normal business. May mga system, computer, technology na ginagamit. Opo. Pero nung araw, yung mano-mano eh. Saka ang daming loko sa pier nung araw. Ano naalala yung mga kalokohan? Nandun yung mga gangster, nandun yung mga smuggler, nandun yung mga sari-sari. Paano nyo, how did you deal with this? Opo. No comment na lang ako doon. Sa bagay, sabi nga po nila kapag hindi mo alam yung kalokohan Madaling kalokohin. Opo. Alam mo lahat ng kalokohan nila. Opo. Sino po yung pinaka nagturo sa inyo? Marami nung araw, yung mga patikan doon, Opo. mga veterano na. Mm. Ang kasama ng tatay ko, halos lahat, wala na ngayon eh. Opo. Pero marami akong example na natutunan sa kanila. In-idolize niyo po ba ang airpat niyo sa... Siyempre lahat naman gano'n, di ba? Mm. Pero bukod... Although, hindi naman lagi kami magkasundo. Opo. Actually, yun po yung susunod ko itatanong. Ano po yung pagkakapareho niyo sa pagkakaiba niyo ng tatay ninyo? Hindi, ang feeling na mas agresibo ako. Opo. Ang gusto ko gawin, expansion. Lumabas, mag-expand sa labas. Opo. Siya medyo mas conservative. Mm. So, minsan tatalo kami, pero kakasundo naman kami sa banda ko. Paano po naging ang ending okay naman? Okay naman yung ending. Mm. Minsan nagsisigawan kami, ganyan. Oo. Pero kayo pala ang nag-pioneer ng expansion sa abroad. Tama. Kayo mismo. Ako mismo. Ano po ang fear ng tatay niyo? Bakit ayaw niya? Kasi old school eh, conservative. Saan po Pag kayo? mag-expand ka, kailangan may mas malaking mga risk. Saan po unang dumaong ang ICTSI sa labas? Una sa Vietnam, Opo. pero hindi maganda ang experience namin doon. Tapos Argentina, medyo successful. Tapos Mexico, Opo. tapos napunta kami sa Saudi, sa Africa, sa Tanzania noon. Opo. Doon kami nag-umpisa. Pero ngayon, marami na kami. Australia, hanggang Congo, Opo. sa Poland kami, sa Croatia, Brazil, Ecuador, Honduras. May mga port kami dyan. Napansin ko sa iyo, kabisado niya. Ako, titingin pa ako ng kodigo kung ang dami nyo ng mga bansang pinuntahan. So talagang... Siyempre, ako niyan. Kaya lahat yan, Opo. Saka napupuntahan ko lang yan, isa, dalawang beses. Bawat taon, no? Ito, ang mga nabanggit nyo sa umpisa, mga Spanish-speaking po, ano? Alin, yung... Opo. Kasi medyo may konti kami lahi na gano'n. Opo. Kaya nakakasalita ng konti. Opo. Ang laki advantage yun. May advantage yun, no? Opo. Nung pag-umpisa niyo po sa Europe na Latin American countries, gaano kadali o gaano kahirap? Pagka mahirap pumasok sa isang lugar, mas maganda yung kita mo. Pag madali, malamang di ka kikita. Di ka maging successful. Yung mas mahirap, doon mas magandang negosyo. May magandang
Pagkain ng kaisipan po yun, ha? Pag madali, ibig sabihin walang may gusto doon Opo. at malulugi ka malamang. Oo. Sa mga binanggit niyo pong bansa na yun, sir, saan yung, meron ba kayong pinaka-paborito? Hindi naman, paborito ko yung pinakamalaking kita. Saan po ba yun? Gaya sa Iraq. Opo. Medyo magulo doon, pero ang ganda ng negosyo namin doon. Dalawang malaking terminal namin doon sa Basra, no? Opo. So, isa sa paborito ko yun, kahit magulo. Opo. Hindi kayo natatakot na bumiyahe. Total, Iraq kanyo yan, eh. Nung nag-umpisa kami, medyo talagang magulo. Minsan may mga bomba pa, mga ano, so... May na-experience kayo na nandun kayo, nagbubombahan? Oo, meron, no? Pero wala namang mga parang mga near-death situation. Wala naman. Wala naman. Pero yung scary. Pero nangyayari sa paligid, yung... Opo. Kaya secure mo naman yung mga tao mo eh. Opo. Gaya noon, sa Syria kami. Opo. Meron kami port sa Syria. Tapos nagkaroon ng civil war, kaya ang daming patay doon sa lugar namin. So, winidraw ko na yung mga tao namin. Opo. Sa Iraq po, kahit magulo, talagang... So, kasi malaking negosyo, tapos namamanis naman namin, control namin eh. So, tapos ngayon, paganda ng environment ngayon doon. Hindi kasing gulo ng Arab. Pagka po bumibiyahe kayo, sino po ang lagi niyong kasama? May anak po na... Hindi, karamihan ako lang. Bakit? At saka mga tao namin sa region. Opo. Let's say Middle East, yung head ko doon, Opo. sama ko sa pag Latin America, yung head ko doon. Opo. Nung po nakaraang... Kasi minsan overnight lang akong gano'n eh. So, madali kung mag-isa ka. Nakakapagod naman. Yung kwento niyo pala, napapagod na ako eh. Ang naisip ko, kapag bibiyahe kayo, yung ba medyo magtatrabaho ka, pero konting... Pagka yung mga lugar na pinupuntahan ko, medyo walang gano'n. Kapag ka po bumiyahe kayo na gano'n, may mga kailangan ba, may connection ka rin sa mga opisyal ng gobyerno doon? Hindi, pagka meron ka ng operation o mag-expand ka sa isang... Kailangan talaga, ano mo yun, na pag-usap ka sa gobyerno, sali ka sa bidding. Lahat ng ang negosyo ng puerto, talagang state yun eh, government eh. Opo. Well, gobyerno ang kausap mo, bawat bansa. Ano po ang napansin niyo sa mga gobyerno ng mga bansang meron kayong port operation vis-a-vis dito po sa Pilipinas? Iba-iba. Actually, ang Pilipinas hindi pinakamahirap magnegosyo rito. Opo. Maraming bansa na mahirap talaga. Ang Pilipinas naman, dito ako natuto eh. Kaya kabisado ko naman magnegosyo rito eh. So, pwede ba natin sabihin na kapag ka nasanay ka na sa Pilipinas, may magaan na sa iba? nung araw, gano'n. Ganun po. Tapos meron pa kami Pakistan, no? Medyo talaga mahirap doon. Opo. Magulo doon. Hirap ng gobyerno, hirap kausap. Ang balita po noong isang araw, hindi ako nagkakamali, first week ng December, pangalawang pagkakataon, kayo po ay 6th most influential person sa buong region. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Hindi ko naman pinapansin yung mga ganyan. Totoo po. Baka lumaki lang ulo ko eh. Hindi ko pinapansin yung mga gano'n. Opo, pero influential, pagka po nabanggit yung salitang influential, na attributed to you. Ito sa particular na instance to, parang influential in the gaming industry, yun ang palabas nila. Opo. Meron palang award na ganun. Opo. Influential award. Opo. Wala yun, hindi ko pinapansin. Bakit? Bakit po? Distraction lang yun eh. Baka maniwala pa ako eh. Diba? Hindi ba, ikaw sa bagay, sa party namin, pag may award na gano'n, medyo nakaka-inspire. Pero sa inyo, distraction? Hindi ko pinapansin nun. Kaya sinabi ko, baka lumaki pa ulo ko eh, maniwala ko eh. Talagang magaling ako. Hindi naman. Diba? Opo. Kayo po ay, eto na naman, baka lumaki na naman ulo nyo rito. Kayo po ang third richest sa Pilipinas. Isa pa yun, listahan lang yun. Bakit? Hindi naman yun ang ano eh. Hindi naman yun ang ano, kailangan yung maganda patakbo mo ng negosyo. Palakihin mo yung negosyo mo. Tuwid yung ano, yung patakbo nyo. Opo. Patitalya kayo, mamanis mo mabuti. Dadating na yung mga ganun. Pero yung hindi yan yung objective. Ang objective, palaki ng enterprise. Pero talagang gano'n eh, nababanggit po lagi yung pangalan nyo. Oo nga, sa iba naman galing yun. Opo.
Pero kayo ba talaga, kasi tingin niyo ba hindi kayo ba, pang ilang kayo dapat? Hindi ko mini-measure yun eh. Opo. Oo. Mhm. Ibang gumagawa nun. Mhm. Mga magkano bang laman ng wallet niyo ngayon? Yung laman ng wallet ko, napapanalo ko lang sa gold. Hindi. Sa kaya ko po, no, parang pagka daw yung totoong mayaman, wala naman yung wallet, hindi masyadong malaman ng wallet. Kaya yun po ang ginagawa ko ngayon, laging wala nang laman yung wallet. Ganun ba? Yung laman ng wallet ko, credit card lang. Kailangan nga sa mga hotel at saka sa mga... Speaking of being influential po, kayo daw po ay isa sa pinaka-influential dito sa bansa in terms of politics. How do you feel about it? Hindi ko alam saan galing yung mga ganyan eh. Hindi naman ako politician eh. Businessman ako eh. Opo. Pero sa iba naman ang gagaling yun eh. Alam mo naman dito eh. Maraming mahilig gumawa ng storya eh. Hindi ba totoo na kayo po ay kingmaker? Hindi totoo yun. Ano yung kingmaker? Bakit hindi ko magawa sarili ko na king? Kung kingmaker ako. Marami akong kaibigan sa politics. Eh, kasama na dito yun eh. Oo, dami na. 35 years or 40 years na tayo nasa negosyo. Siyempre, marami kang kaibigan. So, marami tayong kakilala. Tsaka tumutulong naman ako kahit sinong gobyerno. Kasi pag nakatulong ka at kumanda para sa ekonomiya ng bansa, pati ikaw nagbe-benefit. Totoo po yun. Pero halimbawa po, sir, yung pong National Unity Party na tumulong sumuporta po kay Presidente Marcos nung kampanya, ay sinasabing kayo daw po ang backer. Ano po ba? Tinulungan ko lang yan mag-organize nung araw. Kasi yung mga umalis sa lakas, umalis sa ibang party, nung wala na si GMA, tinulungan ko lang yung grupo na mag-form sila ng party. Yun lang naman. Mula noon, natali na ako na akong head ng NUP. So ngayon po, hindi ba kayo active? Hindi ako active doon. Hindi po. Never ako naging officer dyan. Oo. So kayo lang ang nahinga ng pang-raffle, gano'n. Pang Christmas. Pagka po kampanya, gano'n mo kahirap na isa kayo sa pinakamatagumpay na negosyante, ibig sabihin maraming pera, pagka po kumakatok sa inyo ang mga kandidato. Kaya magtago ka na. Pero yung mga kaibigan ko, siyempre, hindi ka naman pwedeng hindi tumulong kahit konti. Just to set the record straight po, totoo po ba na nung umpisa, nung hindi pa lumulutang yung Bongbong Marcos, ang inyong sinusuportahan ay si Isko Moreno? Hindi, kaibigan ko si Isko. Kasi ang ICTSI, MICT, pinakamalaking negosyo yan sa City of Manila. Pinakamalaking taxpayer. Pinakamalaking employer. Kaya malapit ang coordination namin sa City of Manila. Manila Mayor. Kahit sino ang mayor. Kailangan magandang relasyon mo sa mayor ng Manila. Kasi doon kami pinakamalaki sa Manila eh. So doon ko naging kaibigan si Isko. Kaibigan ko talaga si Isko. Pero meron po lumabas na report dati na kaya nagkaroon ng intensyon si Isko na tumakbo dahil kayo po ang backer. Hindi totoo yun. Nagbigay nga daw po kayo ng seed money eh. Si Isko tumakbo kasi number 1 siya sa survey. Pero nung election na, iba na yung si BBM na yung BBM. Pero magandang ginawa ni Isko ang trabaho sa Manila Mayor. Sa Manila po. Yun lang, hindi siya nagkapag-play sa pag-presidente. Pero kung kayo po ang hiningan niya ng advice, would you have advised him na mag-mayor na lang sana ulit? Mahirap mag-advise eh. Kasi kung mali ang advice mo, paano? Diba? Kung sa bagay. Ano po tingin niyo sa administrasyon na ito ngayon? Magandang patakbo, magandang programa ni Presidente. Yun lang, ang daming problema, medyo kailangan ng panahon para ma-solve. At least, pag na-solve lang yung medyo ilan malalaki, maganda na para sa atin yun. Pero siya talaga, ang intention niya talaga gumawa ng mabuting policy at saka para sa economy, para sa
lahat ng Pilipino, no? Opo. Maganda yung maganda yung intention niya talaga. Sa business po, ay sa paningin po ng mga negosyante tulad niyo, yung mga policies po niya, anong tingin niyo? Yung programa niya maganda. Opo. Unti-unti na nagiging policy yun. Nako-convert sa policy. Mm. Pag na-convert na niya sa policy yan, gaganda talaga ang business. Mm. Nararamdaman niyo ba ngayon na maaayos niya tong mga problema na to, considering ngayon pa lang meron ng mga political vagaries? Yun lang ang sana marami na siya magawa bago mag-midterm. Kasi pagka-election na, puro political, di ba? Opo. Kaya, siya trabaho naman niya. Mm. Sa mga cabinet members po, kasi dahil nandiyan naman kayo sa negosyo, I'm sure natatanong-tanong din kayo dyan sa mga performers o sino po ang top of mind na tingin nyo pinakamaayos niyang kasama at dapat na... Maraming maayos dyan, meron din hindi. Opo. Gaya nung Secretary of Energy, madami nang nagawa yun. Si Lutil, Secretary Lutilla. Opo. May mga iba din na nagpa-perform. Opo. Meron nang naman hindi. Sino po ba yung... mahirap na magsalita. Clue. Hindi na off camera na lang. Meron naman laging ganun eh. Opo. Diba? Hindi naman lahat pwedeng magaling eh. Opo. Kasi unang cabinet eh. Titingnan mo muna performance. Kung hindi mag-perform, dapat palitan. So nandun siya siguro sa kanyang assessment yun eh. Opo. Kung sino, hindi naman sa amin eh. Opo. Kung sino nagpe-perform, sino hindi. Pero meron talagang nagpe-perform. Oo. Pero doon po sa observation na si Presidente ay masyadong mabait. Anong tingin Eh niyo? mabait talaga yun eh. Ah. Matagal ko na siyang kilala. Talaga mabait yun. Opo. Mm. Kaya lang, in relation to governance, hindi ba, do you share the same sentiment na kailangan medyo pumukpok ng kaunti? Masyadong... Kailangan may ganon, may halong ganon, may halong bait, no? Mm. Pero darating din siya doon sa kung anong kailangan gawin. Tingin ko gagawin niya. Pero that's a good point. Bago mag-election, dapat magawa na niya yung gusto niyang gawin sa 2025. Oh, doon ang pinamalakas niyang poder. Bago, kasi alam mo naman dito, pagka midterm na, posisyon na yan, di ba? Pagkatapos ng midterm, marami siyang magagawa. Hinahanda naman niya yung programa niya sa nakikita ko. Opo. Yun lang, medyo matagal lang i-execute dahil sa bureaucracy, kung ano-ano. Meron pong history pala kayo ng Pangulo, no? Dahil yung palang brother-in-law ni Presidente Marcos nung araw, inagaw yung nung araw na medyo nagkaanoan sila nung tatay ko. Opo. Wala pa ako noon. Opo. Pero nabalik naman, di ba? Oo. Nabalik naman. Napag-uusapan niyo ba yun? Nagbibiruan kami minsan dati. Opo. Kasi matagal na kami magkakilala. Opo. Pero past history na yun. Oo, sa bagay. Oo. Opo. Kayo po ba ay gaano kadalas na nakukonsulta ng Presidente sa mga bagay? Minsan-minsan lang, pag nasa biyahe, mahilig naman siya magkonsulta eh. Mm-mm. Lalo nang ginagawa pa niya yung plataforma niya bago mag-eleksyon, nagkonsulta sa mga maraming businessman. Opo. Opo. Okay, dito po naman sa gaming. Bakit po ba kayo napadpad sa gaming? Yan ang magandang tanong. Opo. Bakit, no? Eh kasi nung araw, nung re-renew yung Pagcor franchise, Mm-mm. nung na-renew yan 2007 ata, 2008, gusto ko sana pumasok sa tourism business na malaki, may scale. Hindi yung maliit lang na, yung malaking scale. Nung na-pass yung na-renew yung franchise ng Pagcor at allowed sila mag-issue ng lisensya, nag-apply ako ng isang lisensya. Opo. So, ginagawa ko to. Ito yung yung entertainment city. Entertainment City. Opo, ito po. So doon nag-umpisa yan. Gusto ko mag-invest sa tourism business. Opo. Pero medyo scale. Malaking Opo. scale, oh. Opo. Pero kayo po ba marunong mag-casino? Hindi. Hindi ako nagsugal ever. Opo. Oo. Mhm. Hindi ko nga alam yung alam ko lang yung Opo. mathematics nung, Opo. kasi pinag-aralan ko yun eh. Mhm. So nag-build ako ng team, gumawa ako ng team na yung mga eksperto. Opo. Sinusupervise ko na sila. Mhm. Pero hindi ako marunong magsugal eh.
Opo. So, yung mga table na yan nakikita Hindi na, ko alam, hindi ako marunong hindi maglaro niya niya. nasubukan, hindi man niya nasubukan magpakarat man lang. Hindi ko nga alam ang rules eh. Opo. Subukan namin minsan nung kasama ko sa Las Vegas eh. Wala pang 30 seconds, ubos na yung $200 eh. Mula no, ayoko na eh. Pero ngayon, nakikita niyo po itong Soler na balitaan ko nga po. Unang buwan pa lang nitong taon na to, kinukwento nga po ni Chairman Altenco, grabe daw po ang revenue ninyo. Nung first quarter, kasi sabik siguro mga tao, wala nang lockdown, wala nang pandemic na lumabas. No? Opo. Eh saan po mas malaki ang kita? Yung pier doon o yung dito yung sa Soler? Hindi, yung pier talaga. Pier talaga? Oh, pier. Opo. Mhm. Yung buon yun, ha? Opo. Pero kung pamimiliin po kayo, ano ba isa lang ang negosyo ninyo? Ano po ang... Pier, siyempre, yun Pier ang sarili kong expertise eh. Opo. Ako nagpapatakbo niyan eh. Opo. Ito, hindi po kayo hands-on dito sa Medyo hands-on din sa Opo. pag-supervise ng mga supervise tao. ng mga tao. Opo. Hindi naman ako, wala sa personalidad ko na hindi mag-hands-on eh. Opo. Napansin ko nga po, sir. Oo. Pero sa totoo lang po, nung unang nagpunta po, may concept po ang air supply dito eh. Yung mga few years ago. Doon sa theater. Opo, sa theater. Nasa lubong ko po kayo. Alam niyo itong misis ko, kinamayan pa kayo eh. Sabi ng misis ko, siya ba yung sa air supply? Sabi ko, sabi ko, hindi siya yung may-ari nito. Ay, Akala niya ako member ako ng akala air niyo po supply. kayo yung member ng air supply. Pero yun po ang napansin ko sa inyo, kahit hindi nyo kilala, para kayong Mr. Congeniality. Ma-PR ba talaga kayo dati ba? Hindi naman. Kaya ikaw palang nagsabi nun ah. Opo. Oo. Totoo po Hindi ba? naman. Pero pag binati ka, siyempre, papatiin mo rin. di ba? Opo. Oo. Ganun ba? Ako po, ang tingin ko, iba. Nung oras nga na yun eh, Mm. hindi nyo ako kilala eh. Hindi nyo, Hindi, siyempre, binati niya ako ng misis mo. So, Opo. siyempre, nakamayan ko siya. Pero ang tatay nyo raw ma-PR. O siya, mas ano yun. Aha. Mas mapiyar sa akin yun. Kaya nga sabi nila, parang nasa DNA nyo yung pagiging ma-PR. Talaga Pati daw ako, sa sir. tao, sa mga tauhan, accessible kayo sa mga tao. O, siyempre, kasi mga kasama mo yung trabaho, Mm. pagka umasenso sila, senso ko yung lahat. Opo. Mm. Paano nyo po ginagawa? Meron ba kayong isang specific na oras na Wala inadaan naman, para wala naman. makausap sila? Oo. Paano po yung ginagawa? Hindi naman, pag umikot ka, siyempre, kakausapin mo sila, no? Mm. Parang ganun lang. Pati Pero ngayon, hindi na masyado madalas yan. Ah. Saka hindi lang naman dito tao namin, sa abroad. Opo. Sabi mo rin yun, kung saan ka mapunta. Yung mga anak po ninyo, kasali din sa negosyo? So far, sa ngayon, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Ano po yun? Sinadya May mga na- sarili silang ano eh, Parang artist na yata. gusto gawin. Parang creative. Opo. Yung anak kong lalaki, Opo. nasa creative. Mm. Yung daughter ko naman, may mga nag-invest din. Mm. Saka nag-start up ng mga negosyo. So far, wala pa sila sa business. Pero hindi nyo sila ini-encourage na sumama na ngayon. Hindi mo naman pwede pilitin eh. Opo. Pag kusang gusto na nila, saka lang mangyayari yun. Okay. Yung pong Soler dun sa of the North, dun sa Oh, sa Quezon Quezon City, Kailan po ba mag-uumpisa yan? Matatapos ng March. Mm. Sa So, birthday nyo? After, hindi. Siguro, later. Opo. So, siguro mga, testingin namin yun. Lalagay mo sa tawag namin simulation, no? Opo. Mga 1-2 buwan, tapos magbubukas na. Ang tagal ng proseso na yan, ano? Oh, at saka na-interrupt 2 taon ng delay niyan sa pandemic. Opo. Inabutan ng ECQ yan, at saka yung mga QQ na yan. Opo, opo. Oo. Mm. Buti ang nanaig EKR. Ha? ECQ. Oo, naabutan na ng lockdown. Kasi Opo. mga trabador, nag-uwian sa probinsya. Hirap i-umpisahan uli. Pero matatapos na. Tinatapos na yun. Eh, kaya lang nasa EDSA po yan. Hindi kaya maging cost ng matinding traffic yun. Traffic naman talaga sa EDSA eh. Meron bang oras na hindi traffic doon? Tama din. Pero pa ba ilalala yung Oo, traffic na talaga eh. Sa bagay din. Pumasok muna sila doon. Oo. Malipas ng oras. Pero kayo po ba, ano ang pagtingin nyo dun sa sinasabi ng iba na ang sugal, legal man o illegal, ay sumisira ng buhay ng tao? Totoo yun. Mhm.
Kaya kailangan, pagka medyo nakikita mo na yung mga tao kong gano'n, pag nakikita nila na medyo sobra na, pinagsasabihan, binaban na namin. Opo. Binaban na namin pumasok sa casino. Mm. Let's say na, benta na yung sinasangla na yung bahay, kotse, gano'n. Opo. Titigil na namin. May kilala po kayong gano'n na personal yung kakilala na nalulung po sa... Bago kami, may mga kilala ko yun, bago pa kami nag-umpisa, ganyan na. Opo. Oo, Hindi, banda siya dito. ban na yung mga yan. Opo. Eh, katulad nun, dadalhin niyo po sa... Ang Quezon City po ay... kanyan, densely populated po yan. Mm. Meron ba kayong naiisip na mga policy para hindi mga kababayan natin na mga hindi naman masyado marami pera, huwag pumasok sa... Oh, meron kaming limits eh. Opo. Tinataasan namin yung table limit eh. Opo. Para yung hindi nila kaya, hindi sila pwede magsugal. Meron daw po kayong project din sa Cavite? Third Casino sa Cavite? Meron kaming resort project plan doon. Pero tatapusin muna namin yung Quezon City bago namin umpisahan yun. Parang resort talaga yun. May beach, may golf, may Opo. Opo. lahat ng klaseng activities doon. Mm. Yung Ang po, casino doon maliit lang. ang isa pa hong sektor na pinuntahan niya, energy no? Energy, oh. Opo. Bakit po? Kasi ang energy, yun ang makina ng economy. Gasolina, electricity, kasama na rin ang tubig doon, no? Opo. Yun ang mga essential. Opo. Hindi ka pwedeng, dahil tubig, pwede ka mabuhay walang kuryente, hindi ka pwedeng mabuhay na walang tubig. Tama. So yun ang mga essential necessities na kailangan maging efficient ang ang pagtakbo. Gaya sa Iloilo, malaking binaba namin yung kuryente doon at wala nang brownout. Opo. Bago kami pumasok sa Iloilo, 8 oras ang brownout doon, araw-araw. Tsaka taas pa ng presyo. Ngayon, Pero bumaba, at saka wala nang brownout. Wala pang brownout. Oo. Ito nga po sagutin niyo nga po ako dito. Gusto niyo bang mabasag ang franchise ng Meralco? Mahirap na tanong yun eh. Hindi ko naman gustong pakilaman ng Meralco, no? Ang issue lang dyan is, ang Meralco, 60% na ng power industry. So medyo malaki. Basta mababa lang ang presyo, efficient sila. Wala naman masama doon. Kaya lang. Kaya lang, kailangan i-maintain ganun, closely supervised ng gobyerno. Pero if given the chance, at kasi merong issue ngayon sa Meralco eh. Ang issue sa Meralco, merong 200 billion yata yung Overbilling. Yung overbilling. Overbilling. Oo. At may narinig po ako sa House of Representatives, mukhang direksyon, biyakin po yung Meralco. Nasa kanila yan eh. Pero kung ginawa nila yun, maraming maging interested dyan. Kayo po. Pero siguro isa na rin doon. No? Kung Kung gawin nila. gagawin Hindi ko nila. naman sinasabi kung anong dapat nila gawin. No? Opo. Hypothetical, kung makakapasok po kayo dyan sa area ng Meralco, ano naman bakit namin kayo magugustuhan kaysa sa Meralco? Hindi pa natin masagot yun. Opo. No, di ba? Hindi natin masasagot yan. Kailangan efficient ka, bumabang. Mas magugustuhan mo lang kung mas mababang price eh. Kasi Meralco naman, efficient magpatakbo. Opo. Wala naman tayong mga brownout sa Metro Manila eh. In fairness, ano? Bira, oh. So, presyo na lang yun. Mhm. Kailangan kung gano'n ang gawin ng Congress, kailangan mas competitive ka, mas mababa price mo. Kasi Meralco efficient naman eh. Opo. Yun lang, kung question ng gobyerno yung charges nila. Yung overbilling po. Ano? Overbilling. Okay. Sa kuryente pa rin po, sa nuclear energy, ano po ang say? Tingin ko kasi itong global warming, di ba? Climate change. Ang nuclear talaga lang ang steady na at pinakamalinis na baseload. Opo. Yung solar, wind, maganda yun, pero lahat yun may issues eh. Opo. Gaya sa pag walang araw, walang solar. Tama. Pag walang hangin, walang wind. Saka maraming na occupy na lupa. Opo. Papalit mo ba sa solar, sa agriculture? Ano mo ba yung mga rice farm at saka kung ano-ano para sa lalagyan mo lang ng solar? Opo. Yung nuclear, 24 hours yan, stable, mababang presyo. Tumatagal na ngayong 60 years ang nuclear plant. Opo. 50 to 60 years. Pero hindi magagawa yan kundi gobyerno. Gobyerno na makakagawa niyan. Opo. Sa laki ng investment.
Pwede rin private sector, pero kailangan government support yan. Ilan ang casualties ng nuclear plant accident? Wala pa 300 eh. Mhm. Sa buong... Samantalang ilan namamatay araw-araw ng COVID at saka yung gera sa Ukraine, ngayon sa Israel. So, Tapos maraming kontra doon. opo. Bakit sila kontra? Di nag-iisip. Mhm. Kumbaga, sulit yung risk. Sulit na Sa sulit. benefits, sa Ilan benefits. namamatay sa air pollution? Hindi Oo. naman nabibilang yun eh. Mhm. Sa coal, sa diesel na power plant, di ba? Mhm. Pero ano po ang konsepto ninyo ng planta? Parang PNPP o mga small scale lang? Yung BMPP kasi masamang issue, ginawang issue yan nung araw, nung Opo. Marcos time. Pero magandang project yan. Opo. Pero may mga area dito sa bansa natin na hindi naman seismic eh. Mhm. Gaya sa Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Mhm. Hindi volcanic yan eh. Opo. Yung Bataan medyo volcanic region eh. Yes. Opo. So, kaya pinili mo lang sa mo ilalagay. Palawan, ano? Palawan sa Eastern Palawan, hindi volcanic yun. Opo. Kasi nandun nga yung mga gas field. Opo. Malampaya, hindi volcanic area yun. Opo. Pwede yan doon. Pero mahabang transmission kung Palawan. Tama. Kailangan sa Luzon. Opo. Pero sa Northern Luzon yung most ideal location. Mhm. Pero kung talagang maglilinis tayo ng solve natin yung climate change, buong mundo Mhm. kailangan talaga nuclear ang priority. So, kayo po mismo, personally, gusto nyo magtayo ng kahit ng mga small nuclear power plants? Maski small, ang laki ng investment eh. Ganun po. Oo, kaya kailangan pa rin ng state Government. support, government support. Bigyan nyo nga kami ng idea, mga magkano po ba yan? At, Yung modular nuclear plant, Opo, opo. let's say 700 megawatts, yung isang project na tinignan namin yun, 4.5 billion US ang investment eh. Napakamahal pala, no? Oo, 700 700 megawatts lang yun. megawatts lang yun. Pero yun yung maliliit na planta. Bagong technology yan, Opo, kaya opo. medyo mahal pa eh. Opo. Habang Dumadami. panahon, Opo. bababa ang Opo. presyo nun. Hindi pa nung nagpunta si Presidente sa USA, yan ang kasama ba kayo lang? Sama ko nun. Yun. Programa niya talaga yun, Opo. mag-nuclear. Oo. Kasi yun talagang final solution eh Mhm. sa climate change problem natin eh. Mhm. But again, doon po sa mga may doomsday scenario pagka may power plant, ano po yung message sa kanila? Pagkaraan na mabuti, nagkakamali sila. Nung pong pandemic, kabaligtaran ng ibang mga negosyante, kayo ang ginawa nyo tuloy-tuloy ang investment nyo Tuloy-tuloy, oo. Bakit po ganun ang ginawa nyo? Anong gagawin mo sa pandemic? Kung ka lang sa bahay, siyempre, magtrabaho ka. Nakakita ko ng mga opportunity Ano po? ng pandemic. Tuloy-tuloy kami talaga. Yun lang, madami kang Zoom. Mhm. Meron kami nagawang project sa Nigeria, puro Zoom lang eh. Ganun po. Ano po yan? Yung Port din? port din, oh. Port din. Opo. Tingnan nyo nga ano. Pero malaki ho ang investment. Ang port investment malalaki. Malalaki talaga. Pero po kayong sinasabi lagi na always be prepared Totoo yun. during crisis. Oo. Ano po? Meron ba kayong hugot doon? Kumbaga may personal ba kayong... Dinaanan ko yung Asian crisis. Opo, Oo. Kaya kailangan, doon ko natutunan na kailangan lagi kang ready. Mhm. Lagi kang preparado. Mm. Kasi hindi ka naman kailangan mag-prepare para sa boom eh. Opo. Ang kailangan mag-prepare mo para sa crisis. Kung kayo po ang tatanungin, magkano ang dapat na ina-allot sa emergency fund? Hindi yun eh. Kailangan solid yung balance sheet mo. Aha. Habang magandang ang environment, habang lumalaki, kumikita ka, Mm. i-solid mo yung balance sheet mo. Huwag kang utang ng utang. Ang gobyerno, utang na utang. Yung gobyerno yun eh. Yun naman talaga ang gawain ng gobyerno eh. Mangutang. Sa mga katulad po namin at mga nanonood sa atin, so, Pag-set aside kayo ng savings para sa crisis. opo. Kasi hindi mo alam mangyayari. Mm. At saka ang crisis, hindi mo alam kung anong klaseng crisis. Opo. Sino nakapag-predict ng pandemic?
Di ba? Wala po, tama kayo. Isip ka ng crisis. Pero kailangan medyo solid ka para kung ano man yung crisis, medyo may konti kang bala para mag-survive. May ikaw kaya na, anong advice nyo sa amin? Yung mga ilang percent dapat ng kita ko, ba, sweldo ko ang dapat nakatabi para sa ganyang klase ng... Hindi, dapat mag-savings ka talaga eh. Let's say, pumalit lang ang sweldo mo, mga 20% lang ang... Mas malaki sweldo mo, mas malaki yung savings mo. Saka mas ready ka sa crisis kung medyo malaki yung kinikita mo. Kasi pag nawalan trabaho ang tao, yun ang gagastusin, yung natabi. Hindi, magugutom ka. Sa pamilya ko, nabanggit nyo na kanina, siyempre tatay natin, idol natin yan eh. Minsan mag-aaway na yung tatay, pero idol mo pa rin siya. Pero outside of the family po, meron ba kayong ina-idolize o parang i-look up to po? Oo, marami. Yung mga, lalo na yung mga elder, tinatawag ko mga elder statesman, na paminsan-minsan, naging advisor ko, gano'n. May mga ganyan. Pwede po nung share sabi ko sino sila. Mahirap na magsabi. Opo. Oo, pero meron gano'n. Opo. Kaya ni Manong JP Enrile, magaling na ano yun. Reservoir ng wisdom yan. Opo. O konsulta mo. 100 taon na nga. Ako yung matatanda talaga yung gano'n. Yung mga contemporaries ng tatay ko na buhay pa, puro 90 anyos na mahigit. Yun ang mga na-experience nila lahat mula hanggang gera eh. Totoo po. Talagang pag nagbitaw yan, wisdom talaga. Oo. Kailangan makinig ka sa mga ganyan. Opo. Mahirap yung pag iniisip mo na alam mo lahat, wala kang alam. Opo. Pero dito po sa Pilipinas, marami din namang mga bilyonary dito. Do you consider them as a competition? Hindi naman. May mga competitors ka rito, pero magkakaibigan ng puro marami akong kaibigan na gano'n. Saka hindi naman nila kinoconsider, sabi na bilyonaryo ako, di ba? Wala naman nagsasabing gano'n na kilala ko. Totoo po yun. Yung mga bilyonary po, hindi sinasabi yan eh. Kasi karamihan yung papel eh. Opo. Yung halaga nung stock mo eh. Opo. Diba? Hindi naman yung may bilyon-bilyon ka sa bangko. Hindi naman gano'n na eh. Kayo po ba ay kahit minsan sa buhay niyo, nag-check kayo, tinanong niyo, magkano ba pera ko dyan? No? Nagtatanong ba kayo dyan? Magtatanong kang ganyan kung konti na lang yung pera mo. Ibig sabihin, marami kayong pera na hindi kayo nagtatanong. Oo nga po. Hindi, sa kapag po. Mga araw, titignan mo yun eh, di ba? Oo, tingin ka na tingin sa bawal ko, balance ko. Kayo po pala ay parang hinihingan din ng advice ng mga CEOs. May mga nagtatanong-tanong. Kasi alam nila, kasi isang CEO, meron siyang naranasan na problema na ngayon tatanong ko, anong nangyari, anong ginawa mo? Ganon din sila eh. Oo. Tapos, siyempre, iba yung experience mo, ano? Saka experience din nila, may experience din sila eh. So, minsan, makain kami, minsan kasama sa biyahe. Alam niyo itong usapan po natin na to. Sabi nga nila, yung isang oras kang makipag-usap sa katulad ninyo, para lang ako nag-AIM ng 2 taon. Pero sabi mo, 30 minutes lang. Opo, kaya po nakita ko, tingin kayo ng tingin sa review. Hindi, ngayon ko lang tingin. Hindi, pero parang matagal na yung interview eh. Opo, hindi, pero nagpapasalamat po ako. Konti na lang po ito. Kayo po ba ay nagre-reply sa messages ng mga nagme-message sa inyo? Sa cellphone nyo, ano ba? Hindi, siyempre, hindi mo kilala, hindi ka mag-reply. Opo. So, may nangyari na po ba sa buhay niya na nag-message sa inyo na sinabi, anak niyo po ako? Wala. Wala naman. Wala. Hindi katulad ng iba, no? Kilala ko yung mga anak ko, no? Wala pong, kasi uso yun ng Google Time, ano? Ako, hindi ko pa na-experience yan. Hindi nyo pa Siyempre, maraming spam email na, karamihan sa email, maraming junk at saka spam. Opo. Uso ngayon yan. Saka wala ako social media kahit ano. Bakit po? Wala akong ano dyan eh, interest dyan. Sasabihin ko, anong ginagawa ko, kinakain ko, ano ba yung... Wala ako social media. Pero iba na ngayon eh. Siyempre, yung kabataan ngayon eh. Sa kanila yun. Opo. Nakikita niyo po ba yung anak niyo na yung dalawa lang naman kasi na sila po ang
sila po ang magpapatakbo nito. Sana. Mm. Medyo nakikita ko yun, pero hindi pa sila, kailangan sa kanila manggaling eh. Mm. Na interesado sila. Mm. Pero ganun na mangyayari. Mm. Kumusta po kayo bilang parent po? Sana, o sa isip ko, okay. Mm. Paano bang style of parenting nyo kahit ng mga maliliit pa yung mga bata? Kailangan medyo may halong konting discipline, may halong, kailangan bigyan mo ng maraming oras yung anak mo. Pero yung mga anak nyo ay naging porsigido sa pag-aaral, buti hindi kayo ginaya sa Oo, pag-aaral. buti hindi nagmana sa akin sa ganun. Opo. Oo, pasaway mag-aaral. Opo. Kasi katulad niyan, marami pong makakapanood sa atin. Oh, ako, hindi na ako mag-aaral kasi si KR, 17 years old, tumigil na sa pag-aaral eh. Mas mahirap ngayong panahon na yan ngayon. Opo. Oo, kasi masyadong competitive, masyado na maraming tao. Opo. Noong panahon ko yun, medyo makakalusot ka pa eh. Kahit wala kang basta may konting abilidad ka, no? Opo. Meron ka namang common sense. Pero ngayon, mahirap. Opo. Hindi ka magkakaroon ng trabaho, wala kang degree or diploma. Paano po kayo pumipili ng mga tao ninyo na makakasama? Nabanggit nyo, kailangan hindi ka makakuha ng trabaho pag wala kang degree. Pero ngayon po ba, yung mga nakakasama nyo sa kumpanya, paano yung proseso ng pag-hire ninyo? Yung mga... Meron kami proseso mag-hire, pero makikita mo lang talaga pag nagtrabaho na. Mm-hmm. Maraming mga galing sa papel eh. Mm-hmm. Yung experience, yung resume. Pero makikita mo lang sa performance. Mm-hmm. Ang critical dyan, Opo. yung magaling mag-perform, nagpapakita, may utak, medyo gutom, gusto magtrabaho ng gusto. Kaya i-develop mo ng maganda yan. Opo. Pagka palpak naman yung nakuha mo, at marami kaming ganyan, over ilang taon, kailangan dispatchahin mo kaagad. Agad. Huwag mo na patagalin. Hindi nakakawa eh. Ganun talaga ang negosyo eh. Oo. Baka bumagsak pa yung negosyo mo kung marami kang na tao eh. Oo. Kailangan dispatch ka agad. Opo. Pero yung pong nakita nyo lang, yung personal na nakakwentuhan nyo lang maikli, ma-detect nyo na ba kung magaling mo yan? Medyo ma-detect mo, mga ibang tao impressive naman. Opo. Tapos pagdating sa actual performance, pag na-hire mo na, marami kaming magandang experience sa ganun. Opo. Na beyond expectation. Pero meron din kami na below. Kayo daw po ay fast reader. So, dami kong biyahe lang. Yun lang ginagawa ko pag set plano eh. Gaano ka, ordinarily po, gaano ka habang panahon na ina-allocate niyo sa pagbabasa araw-araw? Pag nandito ako, siguro mga 1-2 hours lang eh. Pero pag na-set plano, minsan nakakaubos ako ng 2 libro, 3. Gaano ka-importante po ang pagbabasa? Sa atin, Importante. wala yung culture of reading. Diyan ka matututo. Diyan ka matututo. At saka yung libro na talagang interesting sa'yo, hindi mo mabababa eh. Saka maganda ngayon yung Kindle, di ba, sa iPad. Marami kang pwedeng sabay-sabay na libro, di ka na magdadala. Dadala pa ako ng bag na libro eh. Pag bibiyahe kayo? Oo. Yun ang napansin ko, wala kayong sinasayang na oras. Oras ang, mas importante ang oras sa pera eh. Napulot yun. Last question ko po ito. Ito, last question ko na po. Beyond the money, the power, and the influence, sino po si Enrique Rason? Wala, isang CEO lang ang papatakbo ng ilang negosyo. Yun lang. How to be you po? Yan ang hindi ko alam. Hindi ko alam paano ako naging ako. Hindi niya ito pinangarap. Hindi na, ang pinangarap ko mag-build ng malaking enterprise. Maliit pa kayo, maliit pa. Oo, maliit pa. Continuously building. Walang, yung hindi ka titigil. Yung wala yung, okay na to, okay na, walang ganon. Basta sigil lang na sigil. Tsaka yung yung malalaking negosyo or malalaking project at saka yung maliliit, pareho rin ang problema eh. Maliit, ganun din ang mga problema sa malaki. Eh, doon ka na lang sa malaki. May pahabol lang po, paano daw ba kayo nagre-relax? Nag-exercise.
Ano po ang exercise niyo? Meron akong gym. At saka pagka weekends, pag nandito ako sa Pilipinas, nag-golf ako. Yun ang aking... Saka kiteboarding. Opo. Mm. Kayo pala yung pala, buti nabanggit niyo yung golf. Ang dami niyo palang ini-sponsor na golf. Ano? Oo, Oo. sa sports foundation namin, ganun ang Opo. priority. So, yun ang isa sa Isa sa amin, yun, ano, oo. Saka meron kayong pinagagawang ospital din sa... ng mga hospital, dun sa isang foundation. Opo. Yung gaya ng OFW Hospital sa Pampanga. Opo. Yung Eastern Medical Center sa Tacloban, ng Yolanda. Nasira ang wasak sa Yolanda. Opo. So, sa foundation, may mga program kami. Anyway, sir, maraming salamat. Salamat po sa inyo. ano, Opo. talaga Pasensya sa na, oras. lumampas kami sa 30 minutes.